mga kadampa, kumusta kayong lahat? Pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-video. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil busy tayo sa ating mga araw-araw na gawain. So ngayon, magbebenta kami ng biik dahil wala na kaming lalagyan. Kailangan namin magwalay ng pang dalawang inahin. Pero ang anak nun parang mga 11 lang yata. Mga 11 or 12 yata yan. So kailangan natin magbakante ng isang kulungan para may malagyan tayo. So tara, samahan nyo kami at ibenta natin yung isang pitak na biik para may malagyan tayo sa kailangan natin magwalay kasi ngayon mahigit ng isang buwan. So masama pag pinapatagal na hindi natin winawalay agad yung mga biik dahil nagtatagal maglandi ang inahin. So tara, samahan nyo kami. So yun mga kadampa, andito na nga tayo sa ating sa may harapan ng ating piggery. Ito sa may harap ng bodega. So ito na yung ating mga buyer. Dito na. Medyo umuulan-ulan ngayon. Ewan ko, katag-arawan na biglang umulan ngayong umaga. Pero anyway, kagabi pa naman gantong maambon-ambon. Telepono mo si Don Tonyo. Ngayon, may aking buyer. May buyer ako ngayon. Aray ang kanyang kakargahan. Talagang makakargahan mo rin na yung order niya. Hindi ginagawa na dyan. Kahit sabihin mo na ako ito ng bukan. Buti hindi nagagastos ang kuha. Ilalay. Alay, yung may ikon eh. Alay. Sulit dito. Mga kargahan. Balang araw, makakabili din tayo ng ganda. Sorry na mga kadampa. Ayan, itong unang biik. Nilagay nila sa sako. Ganito ang diskarte namin. Nilalagay sa sako. Tapos, yan, isasabit na sa aming timbangan. Yan, itong timbangan namin ito ay binili namin talaga para sa pagtitimbang ng biik at saka ng sa pamimili ng kopra. So, ayan, yan ang unang timbang, 28 kilos. So, yun mga kadampa, ganyan lang ang ginagawa namin. Isinasako, tapos yung ibang buyer naman pag malaki ang jeep, pagkakatimbang, nakasako din pero pagkakatimbang pinapakawalan na sa loob ng jeep dahil nga ngayon ang gagamitin namin kargahan ay pick up. Itong kargahan ng ating buyer ay pick up para maiwasan na makatalon. Hindi na namin inaalis sa sako. Yan, total malapit lang naman dito lang sa kabilang farm. Hindi natatanggalin sa sako. Malapit lang naman ang at saka ari pinsan ko. Pinsan buo ko ang asawa na rin si Pinsan Dick. So shout out kay Ana. 24. Ayan mga diskarte nila nakasako para hindi na magwala sa pick up. Mga makatalon na Oo nga naman. Sayang sa ako. Ano makatalon din sa akin ng sako? Yung palangan siya. Hindi magdali. Pero hindi magwawala. Hindi nakakatakto. Magkaka pala ito nga. 27. Buhay magbumaboy. Buhay magbubaboy. Hindi ka mainis sa loob? Hindi. Sanay kayo maglagay yung kayang ko. Okay. 27 uli ay. 27 ulit. Pakita mo kayong kinukuha na ba? Baka kalay hindi ba po yung ating nalagag? Natulog na kami, narinig. Ano yung kayo yung kinakaragan yun? O kaya mga kadampa, bibinta tayo at wala tayong malagyan bibinta tayo at wala tayong malagyan. Yan, narin naman ang aking masipag na tagapag-alaga si Alvin at saka yung kanyang misis na si Angge. Timbang ay 20. Ate, anong timbang? 28 media uli Sige. 28 na lang. Hiling na naman ang umiga. Hindi naman ang media. Karami na siya kay umiga. Kahit pala 20 kasi daw. Oo. Dati nakalagyan ko kayo ng 15. No.
walang sako-sako. Eh? Oo, di ba wala? Maliliit pa na. Oo, kailangan na namin tayo. Kailangan tayo. Job na. Oo, yun. Labas ng paa eh. Ayan, tama. Hindi pa rin pa rin malalaman. Wala pa nakaka-30. Wala pa nakaka-30. Ito na nga, kaya mo. Mahigit. 33. 33. Eh. Ang baka daw, Bi, kinakain ng ano? Kaya nga eh. Mamaya. Baka yung kinakain ko na. Ito ang total na ating ano, ito ang ating timbang. Yung isang yun ibunso, yung 13. Ay, kung susinin ari mabigat, saan? Nakakabilang ari. Mag-ano yan eh. Ganda na rin yung Estrada Athlete. Teka, ang dala niya. Di sa akong makain at may mga paninda po. So ito na nga yung mga dampa. Ito na yung ating mga nabenta na biik. So yan, mga butas naman yung tapat ng kanilang gusto kaya makakahinga sila and malapit lang naman ang pagdadalhan nito. Siguro mga 3 minutes lang mula dito sa amin. Tito nyo. Pare ang ating buyer, si Boss Dek. Yan, ang ating mga buyer. Dunton nyo. Si Don Tonyo, si Don Dek. Kasi si Boy Pacman, si Boy Tapang, si Boy Pacman. So ito na mga kadampa na ano na nalinisan na natin ang ang pinag-alisan ng ating mga biik na ibinenta. So pwede na ulit nating lagyan ng bagong walay. Yan, ito naman ay medyo malaki-laki na, siguro nasa mga 60 kilos na yan. So ito mga ilang linggong walay pa lang yan, mga isang linggong walay pa lang yan. Yan, malisigla yan. Tapos ito naman, yan medyo malaki-laki na rin yan, siguro nasa mga 40, 45 hanggang 50 kilos na yan, yung iba. Okay, tapos dito naman, yan, dito naman ay mas malaki ng konti kaysa dito sa katabi, siguro mga 50, mga 40, 50 pa rin. So ganun din, halos pare-pareho lang. Ito naman yung ating mga malapit ng ibenta, siguro mga around 90. May nakaka 100 na siguro dyan, so malapit na nating ibenta yan. Abang-abangan nyo na lang kung yung aming pagbebenta rito. Yan, malulusog yan. Tapos ito naman, yan, medyo malaki-laki ng konti kaysa dito sa katabi, siguro mga 50 kilos. Yan, masisigla din yan. Yan, umaga pa lang kasi, hindi pa sila maaga dumating ang mamimili eh. Tapos ito naman yung mga bagong walay. Yan, yung mga bagong walay dito namin nilalagay muna pagka walay sa inahin. Kapag may lalagyan, kapag bakante ito, dito muna namin nilalagay. Yan. May laruan sila diyan sa gitna. Ito, may laruan sila dito na yan para hindi sila mag-away. Yan, ito pa yung isa, siguro may mga 50 kilos na rin diyan. So yan. No. Mga 50 kilos na yan. So ito yon yung ating mga ito yung laman ng ating figure ngayon. Salamat sa Diyos, may mga laman ito lahat ngayon. Yan, yan. Ito maliliit pa. Tapos dito siguro mga 60 kilos. Tapos dito tayo maglalagay ng bagong walay. So dito tayo sa mga inahin. Dito tayo sa mga inahinan. Buhayin natin ng ilaw para mas makita nyo na malinaw. Yan ang ating mga inahin. Ito, lakad tayo dito. Banda rito. May drum tayo dito para emergency pwede tayo magpainom. Pag minsan minsan mainit ang tubig eh. So yan. Arin mo ng ating si Gaspar, ang ating bulugan na yan. Dalawang ating bulugan. Ito isa yung nandito na malaki na masyado to, siguro mga 250 kilos na to. Ito yung mga inahin. Ito malapit na mga anak. Yan, malapit na mga anak yan. Siguro mamaya mga anak na yan. Yan, damihan mo anak ha. Tapos ayang nito, yan, papakita ko sa inyo yung
yung ano, yung dede niya. Yan, ito ang sign na malapit ng mga anak. Yan, may gatas na yan. Yan, oh. Kita nyo, ang lakas ng gatas. So, ibig sabihin yan, mamayang gabi, o siguro mamaya, manganganak na yan. Yan ay signs na malapit ng mga anak. Yan, ito, mga buntis naman yan. So, ito naman, mga mag-iisang buwan na siguro. Alas mga ilang linggo na rin to. Yan. Malusog ang inahin dahil hindi namin tinitipid sa pakain. Dahil 12 ang anak nito. So, kailangan palaging suportado sa pakain. Ito naman, 5 ang anak nito. Yan, yan ang ating pangwalay. Yan. Kukunti lang anak pero ayos na rin. Salamat na rin at malulusog naman kahit 5. Yan. Yan, dahil 5 ang mga biik, so 5 lang ang buhay na ngayon, na dede. Yan, ito namang isang to, buntis din. Yan. Yan. Buntis din to, ang isang to. Ito naman may anak din. Kukunti rin ang anak nito dahil ito ay nung pinanganak ay maraming buaw. Bulaw, yung gayon. Yung mahina ang katawan. Pero ito namang 4 na to, malusog naman to. Yan, mga tulog pa nga lang. Kasi maaga pa ngayon eh. Yan, may ilaw din sila para laging mainit. So ito naman natin nasa mga kabit-kabit na caging. Yan, ito inahin ito na buntis na, ito ang katawan, ng kapal. Yan, ibang lahi ito, binili namin sa ibang farm. Yan. Magandang lahi ito, marami mag-anak to. Yung inahin nito ay 18, 19 yata yung anak doon sa tiyahin namin. Tapos ito naman yung ating durox na white durox na na bulugan. Yan, nakasta na rin yan. Wala pa lang tayong lalagyan kaya naka-caging dito. Wala tayong malagyan eh. White durok ang ama niyan, white durok and petrain. Yun ibinili natin din sa ibang farm. Yan. Yan, para may ibang bulugan tayo dito para maiwasan natin ang inbreeding. Sige, tapos ikot tayo dito. Natin nyo yung mukha ng aming bulugan na to. Yan. Yan, nakasta na yan. Siguro mga 3 na nakastahan ito. Dito naman tayo. Yan, mga buntis na rin yan. Buntis na rin lahat yan. Yan, parang dalawang farm yata yung nabila namin na rin. Mini farm lang din naman, kagaya rin ng malalapit lang yun dito sa amin. Ito, may mga kasta na rin to. Lahat ito, actually may kasta na itong lahat. Ayan, yan, lahat may kasta yan. Ayan. Ito, may inahin ako ditong laging nagtatapon yung pala yun, ngayon, nasa kanan na yan. Tapos ito, dito, may kasta na rin lahat yan. Yan, salamat at masisigla. Ang aming mga buwik, ang aming mga baboy. Dumaan sa nagkasakit, dumaan dito yung tagkasakit, pero awa ng Diyos, nakasurvive naman ang ating mga baboy. May ilan lang namatay, pero ganun talaga. Ayan, lalakas kumain mga buntis. Laki ng tiyan, Yan. Pag nakapagwalay tayo, pagpapalitin natin yun, ilalagay natin dito sa ating tatanggalin. Pag nagtanggal tayo dito ng buntis, ilalagay natin sa paanakan. So, yun ang papalit natin, yung kinuha natin sa paanakan. Okay. Tara, balik tayo. So, yun. Yun. Yan si Gaspar. Gaspar. Ating bulugan si Gaspar. So, yan mga kadampa ito. Ito nga pa lang, itong side nito, nung ginagawa itong figure namin, pinadesign ko talaga na ganito para maiwasan na mabangga-bangga yung tuhod. So ito yung view natin mga kadampa. Yung aking tagapag-alaga, ang aking pinsan. Yan, parang kapatid na rin namin at yan, din na sa amin lumaki. Yan, ito yung view natin dito pagka pababa tayo galing sa bodega. Yan. Yan, maliwalas naman ito dahil nasa nasa open area, malakas ang hangin dito sa amin. Yan, kaya tinitakluban ko rin ng mga yero sa gilid para hindi masyadong mahanginan. Dito naman tayo sa ating bodega mga kadampa. Yan. Ito ang lagay natin ng ating feeds.
Yan, itong ginagamit natin sa biik, panturo sa kanila sa pagkain. Baby 11, gawa ng Atlas Nutrition. Ito na sa mga nakakapagwalay na yung na tinuturuan ng kumain ng starter mash. Yan. Yan, pagkawalay. Ito naman sa mga sa mga sa mga malalaki na, sa mga above 50 kilos na, grower. Tapos ito din yung lactating naman, pampagatas. Yan. Siyempre, laging may kompleto vitamins. Ito ating mga vitamins, gamot. Yan, nandiyan. Okay. Tapos ito, yung calcium. Yan, kinakalcium natin yung inahin. Itong ginagamit natin. Yan. Sisical. Yan. Ano yan? Calcium yan para sa mga inahin. Okay, pag mga pagka mga medyo sigurado na kayo muntes, ay di kinakalsium na. So ito naman yung ating paligid sa labas. Yun iparampahan natin pag tayo nagbebenta ng baboy para hindi marapan sa pag-akit sa truck. Tara guys, balik na tayo sa ating dampa. Ayan, ipapakita namin sa inyo nga pala itong ating pugaran ng manok. Ayan nasira na yung mga sidings, matagal nating hindi naayos. Ayan, tuloy pa rin ang pangitlog ng ating manok May 5 itlog dito. Ayusin natin yan, babakuran natin yan. Yung itik nga namin, dito na nangitlog sa may sa may ilalim ng putol na puno. Yan, pala yan, hindi pala nangitlog, naglilimlim na yan. Yan, yung sa kabilang pugad nagpisa na ng 12 sisiw. So yan, ayusin natin, babakuran natin yan para hindi sila pakalat-kalat. So yun mga kadampa, nandito na tayo ngayon sa ating kubo, sa ating dampa. So ayun, tapos na nating timbangin nga yung biik. So ito na yun. So ito na mga kadampa yung ating timbang ng biik. Baligtad yata yung yan, basta yan. So 28, 24, 27, 27, 28, 28, 33, 27, 27, 80. So yun, ito ang total, 280 kilos. Yan, 280 kilos ang total. So ang pagkwenta dito sa unang 10 kilo ay 350. Halimbawa, ang biik natin ay 15 kilos. So 10 times 350 tapos yung 5 kilo, 250. So ganun ang pagkukwenta. So after nating makwenta, so 110 times 350 equals 38,500. Tapos yung natira na 170, yung excess doon sa 10 kilo kada isang biik, yung excess na kilo, ang total niya ay 170. So times 250 naman siya. 250 per kilo ng excess sa 10 kilos per head. So nagkakahalaga siya ng 42,500. So ito yung total natin pinagbentahan, 81,500. Yon. Ito, pinakita lang namin kung paano kami mag-compute, kung paano yung computation namin para kasi yung iba naming dating katrabaho ay nagtatanong kung paano daw ang namin kinukwenta, paano daw kami kumikita sa biik. So yung mga kadampa, yung pagsarili natin paanak, so kikita tayo kahit paano, may maibili tayo ulit ng pakain. May babili tayo ng feeds at kaunting tubo, may pang araw-araw tayong gastusin. So yun, ganoon lang naman dahil nga hindi pa naman kami masyadong matagal nagbababoy. Hindi pa kami masyado matagal sa gantong business, mag-uumpisa pa rin lang kami. Medyo malaki-laki nga lang sa una dahil doon namin binuhos yung aming focus doon sa pagkarating ko galing abroad, doon agad ako nag-focus sa pagninegosyo. So yun. So ayos din naman ang pagbababuyan. So medyo malaking puhunan nga lang, pero pwede kang mag-umpisa ng maliit kagaya ng sinabi ko doon sa mga kong vlog. Pwede kang mag-umpisa sa maliit lang muna. Sa mga 2 inahin, 3 inahin. At kayang-kaya mo yung suportahan sa pagkain. Habang tumatagal, pwede mo naman palakihin ng palakihin. So yan, hanggang dito na lang mga kadampa ang ating vlog sa araw na ito. Salamat sa inyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode. Bye bye.